Tagalan tayo kasi may tubig na doon papasok eh. Malayo pa yung nilagyan natin. Dalawa pa lang yung nailadlad namin. Doon naman sa kabila yung iba. Hindi naman kasi pwede na lahat ay isang ano lang. Ayan, dapat hiwalay-hiwalay kasi hindi naman umpukan yung alimango sa isang lugar lang eh. Kaya kailangan talaga eh, maraming lugar na lagyan mo para saan yung mayroon eh kakahuli ka. Sagwanan lang natin para malapit lang naman kasi yung pag anuhan ng iba eh. Ito, subukan natin, medyo maganda dito sa gitna ng nipaan eh. Dito yan sila maakyat kapag naghanap ng pagkain. Eh, hindi naman pwede ilapit mo yan sa kanilang butas. Ano yan, nilalagpasan nila yan. Mas ano pa sa kanila yung hinahanap nila yung pagkain nila kaysa ilapit mo sa kanila. Hindi nila anuhin yan, hindi nila papasukan. Mas maganda pa nga yung kung saan yung medyo maganda na lugar, doon mo ilalagay. Doon sila yan maakyat. Doon sila manginginain sa ano na lugar, malinis. Tingnan nyo itong pinupukan ko. Dito yan sa gitna. Dito sila ilagay. Akyat yan sila mamaya paglalim. Yan sila. Kailangan talaga siguruhin mong mahigpit yung pagkatusok kasi pag maluwag lumulutang yung anong yan eh, yung panghuli. Kung yung mga anak ko lang yung inaasahan ko, hindi marunong eh. Basta mailagay lang, okay na. Tinatansya yung sakto na ano, posisyon. Kaya minsan walang huli, kahit isa wala. Kailangan talaga mag-arya ka nito eh, inaayos naman. Hindi masayang yung pinagpaguran mo, tsaka pain na inilagay mo. Kasi yung pain, kung binibili mo yan, mahal yan eh. 30 pesos pa rin yung kilo nyan. Hindi mawawalan ka ng 30 pesos, halimbawa mag 1 kilo yung pain mo, iba yan kaysa yung nilagay mo doon. Nakasisiguro ka talaga na may mahuli ka. Hindi masayang yung pinagpaguran mo at saka yung nilagay mo ng pain. Walang aksaya. Kaya kailangan talaga pag nag-arya ka, siguruhin mo na maayos yung paglalagyan mo na lugar. Di bali kahit minsan wala rin yung iba, at least kahit magkalahati man lang yung inariya mo na may laman, okay na yun. Yung iba naman yan eh, parang tigdadalawang piraso, mayroon yung isa lang, mayroon namang wala. Kahit na ganon, importante yung iba may laman, hindi lahat. Kaya kailangan talaga piliin mo yung lugar mo na lagyan mo ng panggay na to. Ayusin mo na maigi yung paglagay na talagang mahigpit yung tusok mo, kasi kapag maluwag ay wala, lulutang kasi yan kapag malalim yung tubig. Angat na yung babaw gaya nito, wala kang nakikitang butas, pero lagyan pa rin natin to dahil yung alimango naman hindi naman nakatira dito sa tabi. Minsan yung iba eh, nandito yan sa gitna. Kaso pag naghanap ng pagkain, dito yan pumupunta, umaakyat sila. Lalo na kapag maamoy nila yung kwan, lalo ng tubig, kung saan pupunta, doon din yung lansa ng
bunutan yan mamaya. Kapag mayroon talagang laman. Dapat kasi nito kapag mautak yung alimango na hinuhuli mo, kailangan mautak ka rin sa paghuli sa kanila. Kung wala kang teknik nito, hindi ka makakahuli kahit ano pang gawin mo. Hanapin mo talaga kapag mababaw yung tubig, hanapin mo yung butas niya at saka yung sukayin mo yan hanggang sa makuha mo. Minsan kapag ganyan yung ginagawa mo at di ka marunong magdukot doon sa loob, makakagat ka pa. Dali ka ng sipit ng alimango niyan. Iba gaya nito kapag nakapasok na sila, nakikita mo na sila kaagad kung paano yung posisyon nila. Kaya pwede kang makaiwas sa pagkagat ng alimango. Ganito yung ano namin diya. Minsan naman kung yung ginagawa ko pa rin, panghuli rin ng alimango. Kaso yung net naman, yung lambat, yung fishing net. Kaso yung mata niyan, 4, mayroon ako niya noon. Kaso nung napabayaan ko, kasi yung mga anak ko lang nag-aari, minsan nasasayang, nawawala. Minsan walang bato, inaano ng tubig. Minsan hindi na binabatak, ano lang, kinakalimutan. Kaya minsan kinukuha rin ng iba kapag madaanan nila. Hindi, sayang yung ano mo, report mo sa paggawa nun. Kaya din ito, kapag hindi ka marunong nito, pag matapos mo nang kuhaanan ng mga laman at saka pain, hindi mo ligpit, iwanan mo lang doon sa tabing ilog, sigurado mawawala to kukunin ng iba yan. Yung iba naman maasa lang naman yan sa ready na, hindi marunong mag ng hirap. Yung sa akin ayaw ko ng ganun ito ko talaga yung ano ko, makamit ko pinaghirapan ko. Kailangan mo talaga bago mo makamit yung ano mo, gusto mo, kailangan paghirapan mo yan. Kaya ganito yung ginagawa namin, pinaghihirapan namin yung paghahanap buhay para hindi tayo malulugi. Bahala na si Lord magbigay ng gantimpala sa iyo yan kapag sa kanya ka lang parati umaasa. Huwag kang umasa sa pinagpaguran ng iba. Kailangan sarili mong sikap. Huwag kang magnakaw sa hanap buhay ng iba. Payo ko lang sa mga kaibigan na iba na medyo parang umaasa ka sa pinagsikapan ng iba. Huwag niyong gawin yun. Kailangan maging ano kayo, maging practical kayo, marunong kayo mag-ideya sa pamumuhay nyo kung paano kayo maghanap buhay na walang ginagawang masama. Gaya nito yung ginagawa namin, ganito lang yung routine namin araw-araw. Kung wala kaming lakad sa ilog panghuling isda, ito na naman yung panghuli na naman, yung alimango na naman yung ano namin, pang alimango na naman yung gamitin namin. Nandito lang naman yung biyaya na binigay ng Panginoon natin wala na tayong hanapin pa. Pag sumikap lang tayo magtrabaho, ito lang naman, sipag at tiyaga yung kailangan nito para tayo makaisip na masama yung gagawin, kailangan ito gawin mo.
Gaya ko, hindi naman kapag pinagmamayabang ko, 11 yung anak ko pero lahat sila nakapunta rin sa paaralan kahit papaano. Dito lang sana buhay na to, kapag aral yung mga anak ko. Hindi nila masasabi na pinabayaan lang. Kung sa iba yan, 11 mong anak, hindi mo na kayang buhayin yan. Di ba? Baka nga, susuko ka na eh. Sa akin, wala yan sa bokabularyo ko, yung salitang susuko. Trabaho lang tayo ng trabaho. May ano yan, may kantipala, galing kay Lord. Sa kanya na yung kapalit niyan. Bahala na siya magbigay ng reward sa iyo kapag talagang matyaga ka. Ito lang, sample ko lang to sa mga kapwa ko rin na tatay. Kasi ako mula nang pinanganak ako, nang mga lumaki na ako, mga hanggang 10 taon yung edad ko. Grabe talaga yung naranasan ko na trabaho eh. Halos lahat ng trabaho napasukan ko na. Magtatabas ng kahoy, gagawing panggatong, mag-uuling, akyat ng niyog, tapos gawing kupra. Halos lahat ng gawain na yan, naranasan ko na. Binata pa lang ako. Ako nang nag-ano ng niyog. Nag-aakyat na kami ng niyog para gawin namin kupra. Hanggang nag-asawa ako. Nag-anak ako. Trabaho pa rin. Walang pahinga. Tulog lang yung pahinga. Minsan nga kahit matutulog ka na eh, nag-iisip ka pa rin kung paano ka maghanap buhay. Yan lang naman yung ano natin eh, yung gawain natin sa buhay. Dito, tingnan nyo, ariyan na naman ako dito, papasok na naman ako dito sa loob. Dito ko ito lagay sa loob. Parang maganda dito eh. Parang maraming ano dito. Parang maraming talapya. Yan. Tingnan nyo, makikita nyo dyan. Ito ko pa ito lalagay sa loob. Dahil sila eh. Ito yan, pumunta sa looban. Masok ko ng maigi yung ano para bunot. Oh. Na lang yung pang-area namin, ilang piraso na lang. Mga 5 na lang siguro. Malapit na lang kami matapos. Ano na lang, 5. Siyang kasya na to yung ano namin, pang tusok. Mabilis kasi yung tubig eh. Oh, mabilis na yung ano, agos.
Palalim na ng palalim to. Kaya pag inabot itong ano natin, panggal, sigurado yan, may papasok na limango nito. Dito ko yan nilalagay sa ganitong mga ano, malinis na lugar. Kasi kapag gumala sila dito, siguradong madadaanan nila yan. Kasi maaamoy nila yung pain eh. Kaya ganyan yung ginagawa ko. O, tingnan nyo. Swerte pa kami. Nakita pa kami ng dalawang nyog. Yan. Dadalhin na lang namin to para panggata sa ulam. Sa gulay o sa isda rin. Paksiw. Ayos talaga yung swerte. May grasya talaga kahit dito lang sa gitna ng mga damuhan eh. Mayroon pa ring grasya na inilaan si Lord. Ilagay lang dyan. Naanod siguro ng tubig. Wala namang puno dito ng nyug sa tabing silog eh. Sambahan lang yan. Dalawa pa. Ang talaga yung swerte. Yan. Iladad na natin yung ano natin. Panggal. Kaya mamaya to pag low tide na, babalikan namin ito ulit. Tapos babatakin na namin kung may swerte o wala. Pero di maaring walang swerte ito eh. Ilang taon na ako nag ano ng ganito. Wala pa rin nabigo nito eh. Yan. Kaya payo ko sa mga kaibigan ko, huwag tayong magtatamad-tamaran. Kung may kagaya kayo nitong lugar na maganda rin, may ilog, at saka marami kang mahuling isda, gawin mo yung mga paraan kung paano ka makakahuli. Huwag ka lang masa sa mayroon parati. Minsan kasi yung iba nating kapwa tao, umaasa lang sila sa mayroon. Kailangan talaga bago mo makamit yung hinahangad mo, pagsulitapan mo muna. Kailangan magtiyaga ka muna, magsipag ka bago mo makamit yung hinahangad mo. Kaya ito yung ginagawa ko mula noon eh. Pero hanggang ngayon di ko pa rin nakamit yung pangarap ko. Sige lang, okay lang. Marami pa kasi yung kailangan kong pag-aralin ng mga anak, kaya magsipag na lang tayo para hindi tayo mawawalan araw-araw. Kagaya ng iba eh, marami yung ginagawa pero di naman angkop. Imbis na ano kayo, magbisyo kayo, magsipag na lang kayo. Yan advice ko. Gawin nyo ang paraan na makaka ano kayo sa buhay nyo, kakaahon kahit gaano kahirap. Hindi naman tayo pinagkiitan ni Lord ng ano eh, mga material na bagay. Halos lahat dito sa mundo inilagay na niya para sa atin. Kaya yun ang gawin natin. Hanapin na lang natin, tuklasin natin, pag-aralan at saka pagsumikapan.
Para kahit pa paano mayroon tayong gantimpala. Gaya nito yung ginagawa ko, ito lang. Ganito lang to, pero kapag makaswerte ka nito eh, parang wala ka ng pagsisidlan ng saya mo. Tali muna natin kasi baka maanod eh. Lang. Ito pa kasi natin ilalagay ito sa loob.